Naaalala mo ba yung pakiramdam na parang ang pinakamalaking hadlang mo sa tagumpay ay ang mismong takot mong mabigo? Parang ironic, di ba? Buong buhay tayong tinuruan na umiwas sa pagkakamali, maging maingat, huwag magsugal. Pero paano kung ang bawat pagkadapa, bawat pagsubok, bawat saradong pinto sa iyong landas ay siyang nagtutulak pala sa iyo patungo sa minimithi mong tagumpay? Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero makinig ka muna. Maraming beses na ba natin naramdaman na parang may sumpa sa atin? Na kahit anong gawin, puro kabiguan lang ang resulta. Kilalang kilala ko ang pakiramdam na yon. Yung nakikita mo ang iba, umaasenso, nagsusumikap, nagtatagumpay, habang ikaw ay nananatili sa isang paikot-ikot na pagkabigo. Naranasan ko na rin yan. May panahon sa buhay ko na parang sabay-sabay na bumagsak ang lahat. Nawalan ako ng lahat, hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 beses. 3 malalaking pagbagsak. Isipin mo, ibubuhos mo ang puso't kaluluwa mo sa isang proyekto, sa isang pangarap, tapos biglang mawawala lahat sa isang iglap. Wala na. Walang pera, walang tiwala sa sarili, walang lakas para subukan ulit. Madilim ang buong bahay noon, hindi lang dahil sa ilaw, kundi dahil sa kalooban ko. Isinara ko ang mga kurtina, pinatay ang telepono, iniwasan ang mga tao. Halos 1 buwan akong nakulong sa dilim, nakaupo sa sofa, ang ulo'y nakayuko, paulit-ulit na nagtatanong, paano ko ito hinayaan mangyari? Bakit ako? Araw-araw, lumulubog ako ng lumulubog sa sarili kong awa. Nararanasan mo ba yan ngayon? Parang mas madaling sumuko na lang. Tanggapin na lang na hindi para sa'yo ang tagumpay. Baka nga ngayon mo mismo nararamdaman yan, naghahanap ng sagot sa sakit na kumakain sa'yo. Pero sasabihin ko sa'yo, yung madilim na panahong yon, hindi yon ang katapusan. Isa lamang yung liko sa daan, isang pahinga bago ang malaking pagbabago. Alam mo kung ano ang nagbago ng lahat? Isang simpleng desisyon. Isang araw, halos wala nang natitirang lakas, bumangon ako at pumunta sa aparador. Kinuha ko ang 2 lumang vinyl record ni Earl Nightingale, yung may narration ng "See as a Man Thinketh" ni James Allen. Pinatugtog ko at ang mga salita niya ay tila tumusok sa puso ko. Bawat salita ay parang sagot sa lahat ng aking katanungan. Bago pa matapos ang 2nd side, nakatayo na ako, binubuksan ang mga kurtina at, maniwala ka, papunta na sa isang car dealership para bumili ng bagong sasakyan. Hindi dahil may pera ako, wala nga pero kailangan kong basagin yung negatibong cycle. Kailangan ko ng isang malakas na pag-uudyok, isang simbolo na magsasabi sa akin na lilipas din ang lahat. At totoo, lilipas nga. Hindi agad-agad, hindi parang magic, pero dahil nagpasya akong magpatuloy. Pero paano ko gagawin yan, baka itanong mo. Wala akong pambili ng kotse, hindi ko nga alam kung saan magsisimula. Simulan mo sa maliit. Buksan mo ang iyong mga bintana. Maglakad-lakad. Tawagan ng isang taong nagbibigay inspirasyon sa'yo. Magbasa ng ilang pahina ng libro. Makinig ng motivational audio. Ang mahalaga, maputol mo ang ikot ng pag-aawa sa sarili. At isa pa, ang pagkabigo, na tila ang iyong pinakamalaking kaaway, ay ang iyong pinakamahusay na guro. Bawat kamalian, bawat pagkadapa, ay nagtuturo ng mahahalagang aral bago mo makamit ang iyong ninanais. Paniniwalaan mo, kung alam mo na kung paano makamit ang iyong layunin ngayon, nandoon ka na. Ang katotohanang hindi mo pa ito naabot ay nangangahulugan na ang dinaanan mo, kasama na ang mga pagbagsak at pagsubok, ay mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad. Alam mo bang pinatunayan ng mga pag-aaral sa Stanford University na ang ating utak ay mas mabilis na natututo sa mga pagkakamali kaysa sa mga tagumpay? Neuroscience yan. Bawat kabiguan ay isang oportunidad na magreprogram, mag-adapt, at lumakas. At alam mo pa, ang mga taong hinahangaan mo ay dumaan din dyan. Si Steve Jobs, tinanggal sa sarili niyang kumpanya. Si Oprah Winfrey, sinabihang hindi angkop sa telebisyon noong una. At ano ang ginawa nila? Nagpatuloy, natuto, umunlad. Gaya ko at gaya ng kaya mong gawin. Kaya, ang tanong ngayon, mananatili ka ba sa dilim ng pagkabigo, o bubuksan mo na ang mga kurtina at gagawa ng unang hakbang tungo sa iyong pagbabago? Si Thomas Edison, kilala mo siguro siya. Ang kwento niya ay tumatak sa akin nang lubos na maunawaan ko ang tunay na kahulugan ng salitang pagkabigo. Bakit? Kasi siya ay nabigo ng mahigit 3,000 beses bago niya maimbento ang bombilya. 3,000 pagtatangka, 3,000 pagkakamali.
Isipin mo, 3,000 araw nagigising, susubok ulit, haharap sa pagdududa, sa pangungutya ng iba. May isang reporter na nagtanong sa kanya, paano mo nararamdaman ang pagkabigo ng napakaraming beses? Ang sagot niya, hindi ako nabigo ng 3,000 beses. 3,000 hakbang iyon patungo sa resulta na aking ninanais. Hindi lang yan isang motivational quote, iyon ay isang filosofiya ng buhay, isang mindset, isang malayuang pagpili kung paano mo i-interpret ang mga pangyayari. Ilan na bang beses mong sinubukan? Ilan na bang pinto ang iyong kinatok bago mo naisip na wala kang pag-asa? Ilan na bang interview ang iyong pinagdaanan bago mo naisip na hindi ka karapat-dapat? Ilan na bang beses mong sinubukang baguhin ang iyong sitwasyon sa pera bago mo tanggapin na hindi para sa iyo ang pera? Ang totoo, masakit pero simple, karamihan ay sumusuko sa ika-5, ika-10, o ika-20 pagtatangka. Samantalang ang tunay na mga nagtatagumpay ay nagpapatuloy hanggang sa maging realidad ang imposible. Sa totoo lang, ang pagkabigo ay hindi hadlang, ito ay isang tulay na nag-ugnay sa kung sino ka ngayon sa kung sino ka dapat maging upang makamit ang iyong ninanais. At ang mas interesante, pinatutunayan yan ng siyensya. Isang pag-aaral sa Nature Neuroscience ay nagpapakita na ang utak ng tao ay may pambihirang kakayahan na matuto sa paulit-ulit na pagkakamali. Sa bawat pagkabigo, nire-record ng utak ang pangyayari bilang isang oportunidad para mag-adjust. Inaanalisa, kinakalkula, at inihahanda ka para sa susunod na pagtatangka. Biologically, nakaprogram ka na matuto mula sa iyong mga pagkabigo. Ang problema, emotionally, ay tinuruan kang iwasan ang mga ito. Naranasan ko na rin yan. Noong una, nakikita ko ang sarili ko gaya ng maraming nanonood ngayon. Akala ko, ang pagkabigo ay tanda ng aking kawalan ng kakayahan. Inihambing ko ang sarili ko sa iba, nakaramdam ako ng pagkukulang. Nagtatanong kung makakamit ko pa ba ang isang masayang buhay. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga kwento ni Edison at naranasan ko ang aking sariling mga pagbagsak na unawaan ko, bawat pagkadapa ay isang hakbang. Bawat hindi ay naglalapit sa akin sa isang At isang araw ang mga hakbang na yon ay nagdala sa akin sa isang bagong antas. Isipin mo, pag natutong maglakad ang bata, paulit-ulit siyang nadadapa. Nakita mo na bang sumuko ang isang bata? Hindi. Bakit? Kasi wala pa siyang takot sa pagkabigo. Sinusubukan, nadadapa, tumatayo at sinusubukan ulit. Bakit ang mga matatanda ang nagiging sobrang strikto sa sarili? Bakit tayo madaling sumusuko? Bakit isang maliit na pagkakamali ay dahilan na para iwanan ang isang buong pangarap? Kung mapapansin mo ang sinumang mayaman, sinumang matagumpay na negosyante, sinumang atleta, makikita mo, ang taong iyon ay mayroong koleksyon ng mga pagkabigo na higit pa sa iyong inaakala. Ang kaibahan, hindi nila ito tinatawag na pagkabigo, kundi aral. Si Michael Jordan, ang pinakamahusay na basketball player sa lahat ng panahon, tinanggal sa team dahil hindi raw siya sapat. Sabi nga niya sa isang sikat na interview, nakamiss ako ng mahigit 9,000 tira sa aking career. Natatalo ako ng halos 300 laro. 26 na beses akong binigyan ng tiwala para magawa ang panalong tira at nabigo ako. Paulit-ulit akong nabigo sa buhay at kaya nga ako nagtagumpay. Nakikita mo ba ang pattern? Pareho lang, subukan magkamali, matuto, ayusin, subukan ulit at ulitin ang cycle hanggang manalo. Kailan ka huling nagpahintulot sa iyong sarili na mabigo ng bongga? Kailan ka huling sumubok ng isang bagay na sapat na kalaki para may panganib na mabigo? Baka sobra kang naglilimita para lang hindi masaktan. Tingnan mo ang iyong buhay. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng pagkakataong hindi mo sinubukan dahil sa takot na magkamali. Piliin mo ang isa at subukan ulit ngayong linggo. Kahit ano pa yan, mag-apply, tumawag, simulan ang proyekto na matagal mo nang tinatago, gawin mo lang. At sa tuwing magdadalawang isip ka, alalahanin mo si Edison. Alalahanin mo ang 3,000 hakbang. Alalahanin mo na bawat pagtatangka ay humuhubog, naghahanda, naglalapit sa iyo sa ninanais na resulta. Ilang beses ka nang hindi nakapagtawag dahil sa takot na masabihan ng hindi. Ilang beses mo nang nakita ang trabaho, ang kliyente, ang oportunidad tapos nanigas ka na lang. Ang isip ay gumagawa ng mga negatibong senaryo. Paano kung tanggihan ako? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung mabigo ulit ako? Ang takot na yan, minsan hindi mo namamalayan, tahimik nakakasira ng pangarap at kinukuha ang kinabukasan mo ng higit pa sa anumang krisis,
anumang pagkawala ng trabaho, anumang problema sa labas. Madalas kong nakikita yan mga taong may talento pero hinahayaan lang na lumipas ang mga pagkakataon dahil ang takot na magkamali ay mas malaki pa sa kabustuhang manalo. Naranasan ko na rin yan. Una kong sales call, nanginginig ako. Pinagpapawisan ang mga kamay ko. Parang ang buong pagkatao ko ay nakasalalay sa isang simpleng tawag. At alam mo ang ginawa ko? Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko. Ang tawag ay naging pangit. Nauutal ako. Nakalimutan ko ang sasabihin ko. Pinutol ang linya. At syempre, hindi ako nakapagbenta. Pero alam mo ang nangyari. May nagbago sa akin. Parang may nabasag na invisible wall. Nagawa ko ang hindi nagagawa ng karamihan, kumilos kahit natatakot. Sinasabi ko sa mga sales agents ko, ang unang goal hindi ang bentahan, kundi ang pagtawag. Parang simple, pero may malaking katotohanan, ang pagiging consistent sa pagkilos ay mas mahalaga kaysa sa agarang resulta. Ang paghaharap sa bagay na pumipigil sa iyo ay tagumpay na. May biological reason dyan. Ayon sa pag-aaral ng Harvard University, sa tuwing haharap ka sa takot, kahit gaano man kaliit, ang utak ay naglalabas ng mga neurotransmitters gaya ng dopamine at serotonin. Pinapalakas nito ang positive behavior ng tapang at pagkilos. Habang mas kumikilos ka kahit natatakot, mas natututo ang utak mo na hindi ito tunay na banta at mas madali na sa susunod. Pero ano ang ginagawa ng karamihan? Iniiwasan. Tumatakas. Tinatambakan. At dahil dyan, lumalakas ang mental programming ng pagkabigo. Paulit-ulit na sinasabi, hindi ko kaya. Hindi para sa akin to, mamaya na lang. At ang imamaya na lang nagiging hindi na. Naisip mo na ba kung gaano karaming opportunity ang nawala sa iyo dahil sa takot? Ilang promotion, ilang bagong kita, ilang relasyon, ilang pinto ang hindi nabukas dahil hinahayaan mong magsalita ang takot mo. At higit pa hindi lang financial ang impact. Malaki ang emotional cost. Ang mga taong umiiwas sa pagkabigo ay may posibilidad na magkaroon ng mas malalang anxiety at depression. Hindi ko sinasabi yan datos yan ng American Psychological Association. May direktang koneksyon sila sa pagitan ng takot sa pagkabigo at mababang satisfaction sa buhay. Sa madaling salita, habang mas tumatakbo ka sa pagkakamali, mas nagiging malungkot ka. Hindi lang problema ang ipapakita ko, may solusyon ako. Mula ngayon, hamunin ko kayo. Sa susunod na 5 araw, gusto kong gumawa ka ng isang bagay araw-araw na kinakatakutan mo. Maliit lang. Simple lang. Pwede kang tumawag. Mag-email. Mag-record ng video. Humingi ng discount. Manligaw. Anumang bagay, pero dapat ay may takot ka ngayon. Bakit? Kasi hindi mo lang kinakaharap ang takot, nire-reprogram mo ang utak mo. Gumagawa ka ng bagong identity. Identity ng taong kumikilos, hindi natatakot, pipiliin ang pagkilos kaysa sa pagiging stagnant. At huli, sa tuwing pinilit kong kumilos, kahit natatakot, kahit nanginginig, kahit walang garantiya ng tagumpay, nagbago ang buhay ko. Hindi agad-agad, pero bawat maliit na pagpapakita ng tapang ay nagtayo ng pundasyon ng tagumpay ko ngayon. Ano ang susunod mong hakbang? Hayaan mo bang magdesisyon ang takot para sa'yo? O pipiliin mo na, isang beses lang, na maging bida sa sarili mong istorya? Hanggang ngayon, kahit marami na akong nagawa, naglalagay pa rin ako ng mga goals na, honestly, hindi ko alam kung paano ko makukuha. At alam mo ang nakakatuwa? Hindi ako natatakot, sa halip na motivate ako. Kasi naunawaan ko na ang hindi pag-alam ng paraan ay ang dahilan kung bakit ako lumalaki. At iyon ang nagpapanatili ng apoy sa loob ko. Naramdaman mo na ba yung feeling na nakatingin sa isang goal tapos iniisip mo, wala akong ideya kung paano ko ito gagawin? Baka ang pagbili ng sariling bahay, ang pag-open ng negosyo, ang pag-abot ng financial freedom o ang pagpapalit ng career. Karamihan, pagdating sa puntong yan, sumusuko na bago pa man magsimula. Hinahanap nila ang perfect timing, perfect plan, perfect resources na hindi naman darating. Naranasan ko na rin yan. May panahon na ang pangarap ko ay umabot sa isang level ng kita na, noon, parang imposible. Wala akong contacts, wala akong structure at, to be honest, wala akong tiwala noon. Pero isinulat ko ang goal na yon. Binabasa ko araw-araw. Kahit hindi ko alam ang paano, committed ako sa bakit. Gusto ko ng freedom. Gusto ko ng financial security.
Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. At sa tuwing gusto ko ng sumuko, naaalala ko ang isa sa pinakamahirap na panahon sa buhay ko, yung nakakulong ako sa kwarto, nakasara ang kurtina, nalulunod sa pagkabigo. Nangako ako sa sarili ko na hindi na mauulit iyon. Hindi na. Iyon ang turning point ko. At alam mo ang nangyayari kapag nagpasya kang magpatuloy, kahit wala kang sagot. Darating ang mga opportunities. Makikilala mo ang tamang tao. Magkakaroon ka ng bagong ideas. At higit sa lahat magbabago ka at magiging handa ka na gawin ang tila imposible. May isang quote na lagi kong dala, sa bawat bagong level ng buhay na gusto mo, may bagong version ng sarili mo na kailangan mong itayo. At ang pagtatayo ay nanggagaling sa mga experience, challenges, failures at sa kakayahang magpatuloy. Pinatunayan na yan ng psychology. Ayon sa pag-aaral ng Yale University, ang mga taong may growth mindset ay mas mataas ang achievement sa personal at professional life. Bakit? Kasi hindi nila hinihintay na maging ready sila. Kumikilos sila kahit hindi pa ready. Iniisip ko na parang hagdan ang buhay na inaakyat mo sa dilim. Hindi mo makita ang mga susunod na hakbang pero sa bawat hakbang mo, may bago na namang parte ng hagdan ang maihahayag. At iyon ang dahilan kung bakit ka lumalaki. At huwag kang magkakamali, lahat ng nakarating sa tuktok ay dumaan dyan. Nagduda sila, natakot, nag-alinlangan pero nagpatuloy sila. Naunawaan nila na ang pagtigil ay hindi opsyon. At kung nandito ka ngayon, nagtatanong kung magpapatuloy ka o susuko, hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas malayo na ang iyong narating kaysa sa iyong inaakala. Baka hindi mo namamalayan pero ang lahat ng naranasan mo ay naghahanda sa'yo para sa moment na ito. Ang gusto kong gawin mo ngayon ay simple, pumili ng isang goal na hamon talaga sa'yo. Isulat mo yan. Basahin mo araw-araw. At ipangako mo sa sarili mo na magpapatuloy ka isang hakbang sa isang pagkakataon, kahit hindi mo alam kung paano mo ito makukuha. Kasi masasabi ko sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo ay ang pagtigil. Ang pagkabigo ay hindi kailanman at hindi magiging ang iyong kaaway. Sa halip isa ito sa pinaka-powerful na tools mo para lumago, umunlad, at makamit ang lahat ng iyong minimiti. Bawat kamalian, bawat pagkadapa, bawat hindi na natanggap mo ay nagtutulak sa iyo papunta sa isang bagong level ng pag-aaral at pag-unlad. Ngayon kung gusto mong ipagpatuloy ang pagbabagong ito, ang susunod na video na lalabas sa screen ay tutulong sa iyo na umakyat pa ng isang hakbang sa iyong pag-unlad. Tutulong ito sa iyo na maging 1% better kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at kita-kits sa susunod na video.